to your courts, I'll run with praises flowing from my heart. Every day I wake, I sing your song and the anthem of my life. Oh, I will spend my days in your presence, Lord, bow before your throne. The house of God is where I find my peace, it's where I find mine. Oh, the 7-1, Lord, I will live in your courts. If I need it'll worship at your hide me now. Hide me now, the shadow of your wings, where I will be. Where I will be. Your love is all I need so desperately. I had sought your face. I know you hear my every cry and decisions that I made. Yeah. Oh, spend my days in your presence, Lord, bow before your throne. In the house of God is where I find my peace, it's where I find mine. Oh, the 7-1, Lord, I will live in your courts. In your courts you'll find me, it'll worship at your feet. Hide me now, the shadow of your wings, where I will be, where I will be. It's only 7, only 7-1, Lord, I will live in your courts. You'll find me, it'll worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Amen. Isa pa po, palakpakan tayo pinagkakatamang Diyos. Amen. Praise the Lord. Yan. Glory to God. Ano po? Napaka-blessed po natin. Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, ang pagkilos ng Panginoon. Ano po? Sa mga pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin, mga privileges that we can enjoy the presence of God. Ano po? Praise the Lord. Mga announcements po muna. Tayo po ay magse-celebrate po ng Holy Week na prayer gathering po. Ano? So, kaya lang maaga. Kung last year po ay pumunta tayo sa isang lugar na kung saan nag-pray po tayo. Ngayon, ganun din, kaya lang dito po tayo sa church. Mag-umpisa po tayo ng 5 a.m. So wala po tayong activity ng gabi. So 5 a.m. Ano po? Tapos meron tayong program doon. Magpipray po tayo. Kung matapos tayo ng 6, ay yung kung gustong mauna na, pwede. Yung gustong magstay, pwede po. Ano? Mag-fellowship tayo hanggang 7 a.m. Ano po? O kung gusto niyo pang i-extend yon. So, yan po ay Thursday, Friday. Po, Thursday, Friday po yan. Yung pong dalawang araw po yan ng yung Holy Week. Ano po? So, Thursday, Friday, mayroon tayong prayer gathering dito po sa church. 5 a.m. to 7 a.m. Tapos po, meron tayong
yung regular na ginagawa po natin na Resurrection Sunday, yung pong specific na Sunday na yon, na Resurrection Sunday, imbes na regular service po ay meron tayong sunrise service. Ano po? 6 a.m. 6 a.m. naman po yun. Ano po? Magse-celebrate din po tayo ng Family Day ng May 24. Ano po? Naghahanap pa po tayo ng lugar na kung saan pwede tayong mag-celebrate. Ito rin po ay ginagawa natin every year. Ano po? Siguro hanap na lang tayo ng lugar po natin dito na mga, ang tawag natin doon, mga resort na malapit lang. Ano po? Para hindi tayo gaanong maabala, ano po. Baka yung dito po sa Jeff Min, consider po natin. Ano po. Meron po tayong mga singilan na dito po sa Family Day, no, 100 per head para po doon sa ano natin, doon sa arkilahin nating lugar. Ano po. Magbabaon po tayo sa Family Day. So, at ini-encourage po natin ang lahat na tayo po ay mag-invite. Kaya lang, pag nag-invite tayo, pagbayan natin. At ipagbaon din natin. Ano po, parang evangelistic ano po ito, activity. Mangangaral po ako patungkol sa evangelism at i-win natin ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Ang Resurrection Sunday po ay meron po tayong almusal doon sa Resurrection Sunday. Ano po? Meron po ba kayong tanong? Wala. Wala na ba akong na-miss? Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Colossians chapter 4, verse 17, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Colossians chapter 4, verse 17. Ang mensahe pong ito ay binahagi ko doon po sa kahapon, sa Men's Fellowship. And also, devotion po ito nung nasa Baguio kami. Binahagi ko rin po ito. Colossians chapter 4, verse 17, ang sabi po, "Tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord." Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay so that we can honor you and worship you and give glory to your name. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya sa amin, sa inyo pong kagandahang loob. Dahil pinatawad mo ang aming mga kasalanan, inayos mo ang mga buhay namin, meron kaming buhay na walang hanggan dahil sa Panginoong Jesus. Salamat po. Patuloy, O Diyos, iparanas mo ang iyong kapangyarihan, iparanas mo ang iyong presensya, Panginoon. And Lord, expectant po ang aming mga puso. Umaasa kami, Panginoon, sa inyo pong pagpapala ngayon, sa inyo pong gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, thank you for the presence of the Holy Spirit. And we just pray that you continue to move in the hearts of your people. Lord, salamat po at naniniwala kami, O Diyos, na mayroon kang inilalaan na mabuti sa aming mga buhay ngayong araw. Because you are a good God. Salamat po. We honor you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Ang bawat mananampalataya po ay mayroong tawag sa Diyos. Tayong lahat. Kung minsan, alam natin na mayroong tayong tawag sa Panginoon, alam natin from within our hearts. Pero kung minsan ayaw natin, meron tayong conviction, malakas yung
Alam natin ang ating dapat gawin. Ano po? Pero hindi natin pinakikinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Napakaganda po ng sinabi ni Eli kay Samuel, nung si Samuel ay tinatawag ng Diyos. Kasi po si Samuel, nung bata pa siya ay idinedicate siya ng nanay niya sa Panginoon. Nangako siya, sabi niya, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, i-dedicate ko siya sa iyo. And true enough, the Lord has given her a son. At naging totoo rin siya doon sa pangako niya sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, nung ihiwalay o when Samuel was weaned, miawat po. Na? Dinala po dinala ni Hannah ang kaniyang anak doon sa templo na kung saan naglilingkod. Iniwan niya doon, bata pa. Ano po talagang, kung ano yung kanyang pinangako sa Panginoon, Lord, use him for your glory, ginawa po niya. At pagkatapos, minsang gabi, lumapit siya kay Eli. Sabi niya, tinatawag po ninyo ako? Hindi kita tinatawag. Balik ka, matulog ka na. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Tapos meron na naman boses tumatawag sa kanya, Samuel. Tayo siya. Pumunta siya kay Eli ulit. Tinatawag po ninyo ako. Hindi kita tinatawag. Balik ka na doon. Matulog ka punta ka na sa kwarto mo. Tapos, pangatlo ulit. Sabi ng boses, Samuel. Tumayo ulit. Pumunta, sabi niya, tinatawag po ninyo ako. Hindi kita tinatawag. Nakaisip si Eli. Alam niya ang Panginoon niya. Sabi ni Eli kay Samuel, kapag tumawag siya ulit, sabihin mo, Panginoon, magsalita po kayo, ang inyong lingkod ay nakikinig. The Lord calls. Maaaring hindi kagaya po ng kay Samuel, na audible na naririnig, pero ang Diyos sa ating kapanahunan, sa bawat mananampalataya ay mayroong tawag ang Diyos at mayroong inilalaan na ministry o paglilingkod. Ang tanong, nakikinig ba tayo? When the Lord called us to Himself for salvation, at tayo po ay nag-respond, yes Lord, nag-affirmative yung ating response. Salamat sa Panginoon, nandito tayo. Dahil doon sa tawag ng Panginoon ng pagliligtas ay sinabi natin, yes Lord, I accept Jesus as my Lord and Savior. Pero pagkatapos po noon, there is another call. And what is that call? The call to serve Him well. Amen. The call to serve. At ang Diyos ay hindi lamang po tayo tinatawag upang maligtas, tinatawag tayo ng Diyos upang siya ay ating paglingkuran. In fact, dapat po yan ay yung natural na gawin natin dahil dun sa ginawa sa atin ng Diyos. Na lahat ng mabubuting ginawa sa atin ng Diyos, that should be our natural response to serve Him well. Di po ba si David ang sabi niya, doon sa mga kamangahamanghang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, ang sabi po ni David, Lord, what shall I render unto you for all the good things that you have done for me and my family? What shall I render unto the Lord? Ang sabi po niya. Dapat ganun tayo. What shall I render unto the Lord? Ano po? Ang tawag po sa atin sa paglilingkod ay hindi lamang po sa umpisa. Kung naniniwala tayo, sinasabi natin, I have given my life to the Lord. Lahat-lahat po sa atin, ay dapat nagkumikilos tayo, nag-iisip,
kung ano man ang ginagawa natin, dapat papunta doon lahat sa paglilingkod sa Panginoon, sa kapurihan ng Diyos. It is not only at the beginning or at the outset na tayo po ay maglingkod. Kasi kung minsan, kapag tayo po ay unang nakakilala sa Panginoon, mainit ang puso natin sa Panginoon, at gusto natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kung minsan naman, kung tayo po ay nagkaroon ng mga mabigat na problema, Panginoon, nalisin mo ako managumpay ako sa problemang ito na imposible na tayong maalis, pero sa biyaya ng Diyos ay a miracle of God, nakaalis tayo. O kaya doon sa mga iniisip natin na hindi na tayo gagaling na karamdaman, pagkatapos pinagaling tayo ng Panginoon, sinasabi natin, Lord, pagalingin mo ako sa karamdamang ito, maglilingkod ako sa iyo. Marahil sinabi na po natin yan. Huwag nating kakalimutan. Balikan natin yun. Ito pong mga binanggit kong ito, mga ginawa ng Diyos, and even nung pong sinabi po ni David, ano po, yung pong paglilingkod natin ay hindi lamang po sa umpisa, kundi hanggang po sa dulo. Ano po? Yung pong mga belief natin o yung mga hindi sa atin po, mga tao, halimbawa, belief nila walang Diyos o kaya belief nila whatever belief. Hindi po iyon ang mga paniniwala ng tao ay hindi magbabago ng katotohanan na mayroong Diyos. Ano po? Ang katotohanan na mayroong Diyos ay mananatili. At yun ang katotohanan kahit na ang mga tao hindi maniniwala. They cannot change the truth that there is a God, even though they don't believe in God. Tayo nandito po sa pananampalataya na mayroong Diyos, na tayo ay niligtas ng Diyos, at tayo po ay tinawag upang maligtas, at tayo tinatawag upang maglingkod sa Kanya. Ang instruction po ni Paul sa mga taga-Kolosas, ang sabi niya, sabihin mo kay Arkipo. It is a reminder that ministry, it is not just about starting, but also about finishing well. Sabi niya, sabihin mo kay Arkipo, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Complete the ministry. Naniniwala po ako na tayong lahat ay mayroong tawag ang Diyos upang paglingkuran siya. Sa isang lokal na iglesia, mayroong tawag ang Diyos upang tayo ay mayroong maibahagi, maiambag doon po sa lokal na iglesia ng Panginoon. Kung minsan nga, sabi ko nga po, ayaw. Tumatiming. Ang problema, nauubos ang timing natin. We need to fulfill the ministry God has called us to do. Amen. Ang Panginoon, siya po ang nagbigay sa atin ng mga kakayahan, mga giftings. Nung kinreate tayo ng Panginoon, binigyan na tayo ng mga giftings na tayo lang ang binigyan ng Panginoon, unique po sa atin na pwede nating maiambag doon po sa kanyang local na church, local na iglesia. Huwag po nating ipagkait upang ang iglesia ng Diyos, ang church ng Diyos, which is His body according to the Bible, ay lumago at magawa po niya ang kanyang mandate. Amen. The Lord has given us giftings that are needed in the local church. Pag ayaw mo, pag pinipigil mo, ipinapakita po nito that everyone is important. You are important in the ministry. You are important in the church. Everyone
is important. And this message applies to all of us. Hindi lamang po yung mga nasa full-time ministry or serving or serving in different capacities within the church. Tayo pong lahat para sa atin ang mensaheng ito. Ang sabi po, ang mensahe pong pamagat, fulfill your ministry. Una po, the call to ministry is personal. Ang sabi kasi, tell Archippus. Sabihin mo sa kanya, kay Archippus. Si Archippus, marahil siya po ay membro ng church sa Colossus. Sabihin mo sa kanya, personal yan. Ano po? Si Paul, he specifically addresses Archippus, showing that the ministry is personal. Kakilala tayo ng Diyos. Alam niya kung ano ang iniisip niya para sa atin. Alam niya ang piniling ministeryo ng Panginoon para sa atin. Alam ng Diyos na dito ka mag-a-attend. Pinlano na ng Panginoon noon pa man. Bakit narito ang church na ito? Bakit tayo narito? It is a time na pinagsama-sama tayo ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban. Wala pong aksidente rito. Amen po ba doon? God is the one who calls us. Kakilala tayo ng Diyos, dinala tayo sa church na ito ng Diyos upang sama-sama tayong maglingkod sa Diyos dito at isulong ang kanyang paghahari sa puso ng mga tao. The ministry is personal, or the call is personal. It's a personal call of the Lord. God is the one who calls us. He knows us by name. At tayo po ay tinatawag ng Diyos upang paglingkuran siya. Ano po? Personal. Ano po? Ang sabi po ng Isaiah chapter 6 verse 8, Then I heard the Lord asking, Whom shall I send as a messenger to this people? Nagtatanong ang Panginoon, Whom shall I send as a messenger to these people? Who will go for us? Ang tanong po niya. Ang sabi po ni Isaiah, I said, Here I am, send me. Here I am, Lord, send me. Tumatawag ang Panginoon. Nagtatanong, Whom shall I send? Nagtaas po ng kamay. Hindi po. Hindi naman po sinabing nagtaas ng kamay. Ano po? Basta sinabi lang niya, Here I am. Send me. And if the Lord God is asking sa atin po ngayon, Whom shall I send? Pwede po kaya natin itaas ang ating kamay? Sasabihin natin, Here I am. Send me. God is the one calling. It's a personal call of God. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Bago pa man siya kinreate ng Diyos at siya ng kanyang nanay. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, kilala kita. Alam ko kung ano ang plano ko para sa iyo. Kilala ka ng Panginoon. Hindi ka lang basta lumitaw dito. You are not a random chance. You were in the heart and mind of God bago ka pa man niya kinreate. And He has a plan for you. Before you were born, I set you apart and I appointed you as my what? Si Jeremiah prophet, I appointed you as my your call. Ang Diyos ang pumili po sa atin.
Ano po? At ang bawat mananampalataya, meron siyang unique role sa church ng Panginoon, sa body of Christ. Tayo, church, body of Christ. Ang bawat isa, mahalaga, merong unique role na ginagampanan. Sasabihin natin, Pastor, matanda na ako. Bata nga tayo, marami, hindi ko alam kung ano yung average age natin eh. Yung mga meron pong edad sa atin, mga nauna na, dami na tayong mga nauna, ano po. Yung pong parents ko, sina Apong Litang, sina Apong Rolly. Marami na mga nauna na mga merong edad, ano po. Yung pong mga merong edad, wag muna. Sasabihin natin, matuwa na ako, Pastor, matanda na ako. Hindi ka ba pwedeng maglingkod sa pamagitan ng pananalangin? Baka sasabihin mo naman, bata ako, Pastor, bata pa ako, marami pa akong gustong maabot sa buhay. Hindi ka ba pwedeng maglingkod sa Panginoon sa iyong kabataan? Ang sinasabi ng Ecclesiastes, chapter 12, remember the Lord. Kahit na ikaw ay bata pa, ubusin ang lakas, ano po, yung kakayahan na binigay ng Diyos, ano po, paglingkuran ng Diyos sa binigay niyang lakas, kakayahan, katalinuhan sa atin, habang tayo ay malakas pa, habang kaya. So that at the end of our lives, babalikan natin ang ating buhay, masasabi natin, we have not wasted the time na binigay ng Diyos sa atin. We have a unique role in the body of Christ. Meron tayong magagawa, merong pinili ang Diyos na ministry po sa atin, sa church na ito. One body, many parts. Christ is the head. Tayo po, the church, tayo, mga bahagi ng katawan. It's part of the body, has functions, hindi po ba? Ang sabi po ni Paul, hindi pwedeng sabihin ng mata sa tenga, mas mahalaga ako sa iyo. O pwedeng sabihin ng kamay sa paa, mas mahalaga ako sa iyo. O yung paa, sabi niya sa kamay, mas mahalaga ako sa iyo. They form one body. Paano? Gusto kaya ng paa na wala siyang kamay? Gusto kaya ng katawan na, malakas itong paa, yung kamay, mahina, o kaya walang kamay. Each part is a unique function. At mahalaga ang bawat function na yon para po sa ikalalakas ng katawan. At ang church po ang katawan ng Panginoon. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4, up to 7, ang sabi po ay, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God that work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Iba-iba yung gifts. What's the purpose? Para ba magpayabangan ang mga ito sa mga gifts po nila? No. It is for the glory of God and for the edification of the church. Para mapalakas ang bawat isa sa atin. What is the ministry God has called you to do? Meron po yan. Meron tayo lahat. Hindi po
monopolyo ng isang tao. No? Hindi sa iisang tao lamang sa kanya lahat. Hindi po, ganon. Discover the call of God in your life and let it be used for the glory of His name. Amen. Ipagamit natin ang mga gifts na yan. Ipagamit natin ang ating buhay. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Number 2 po. Ministry is a gift from the Lord. Ang sabi diyan, tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Di ibig sabihin, kapag tinanggap mo yan, ibinigay lang yan, pinagkatiwala. The ministry you have received. Ano po? Ang ministry po ay hindi po self-appointed na gusto ko ito. It is not self-appointed. It is received from God. Kanina po parang meron tayong kinanta na you are chosen by God. Paano kasi yan? Kinanta natin kanina eh. You are chosen. Kaya nga, pag mag-isip-isip tayo, sino ba ako? Si David, naisip-isip niya, Lord, sino po ako? At sino ang aking pamilya? Para pagtuunan po ng ganito. It is the Lord God who chooses. Meron ba akong verse dyan? Meron po. Sa John chapter 15, verse 16, sabi niya, you did not choose me, I chose you. What a privilege to be chosen by God. Ministry is a gift from the Lord. Ano po? Maaring sabihin natin, pinili natin yan kasi desire natin yan because God has created it in you. Ano na yan eh? Parang innate sa atin. Pero pansinin po ninyo, yung mga innate na o yung mga natural giftings natin, tanong, hindi ba galing yan sa Diyos? Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 11, now these are the gifts Christ gave the church. Ano raw po? Now these are the gifts Christ gave the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Para saan? Para sa ikalalakas ng katawan ni Kristo. It's a gift. Sabi, siya yung nagbigay. Now, these are the gifts. Tapos tingnan po ninyo. So, pastors, prophets, evangelists, teachers, apostles are gifts. Galing saan? Maliwanag, galing kay Kristo. Now, these are the gifts Christ gave the church. At tayo pong lahat, bahagi ng katawan ni Kristo. Siya po ang pumili sa atin, upang ang mga gifts na yan ay gamitin natin sa kanyang paglilingkod. We serve under God's authority and for His purpose. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:18-20, nag-preach na po ako dito sa topic na Christ Ambassadors, ang authority ng mga ambassador at ang purpose nila dapat ay doon po sa kung sino ang nag-send sa kanila bilang pong mga ambassador. Yung gobyerno nila, yung namumuno sa kanila, yung government nila, yung leader po ng bansa na yon ang nagbigay ng authority. At ang purpose noon ay yung para sa kanilang bansa, i-promote yung interest ng kanilang bansa. Hindi yung interest ng bansa na kung saan sila nandun. Hindi po ba?
ang ipinopromote nila, ang interest ng bansa nila, ng gobyerno nila, at kung ano yung mga policies nung kanilang leader. Ano po? Ng kanilang government. We are under God's authority. At yung kanyang purposes ang ating gagawin. Sa ating paglilingkod, ang nagbigay po ng authority ay ang Panginoong Hesus. At ang gagawin natin ay kung ano ang kanyang pinapagawa, kung ano ang kanyang purposes para sa atin at para sa ibang tao. Kailangan makarinig ng salita ng Panginoon. Ministry is a privilege and a responsibility, not a burden. Kung yan po ay tawag natin sa Panginoon, alam natin sa puso natin, tawag ng Panginoon, ano po, binigyan tayo ng giftings ng Panginoon, hindi tayo mahirapan dyan. Gift mo nga eh. God has built in sa inyo yan. It's natural na gagawin mo. No, yung mga gifts natin. Pero siyempre kailangan pong dinidevelop yan. Ano po? Kailangan dinidevelop. Pero dahil yan po ay tawag ng Diyos, unang-una, tawag ng Diyos na maglingkod, pribileyo, o di magtapat tayo, maging responsible tayo sa tawag ng Diyos na yan. Ano po? At sa tulong ng Diyos, makakaya po natin. Hindi dapat burden yan. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay dapat kahit mahirap ay nandun po yung joy sa puso natin. Amen? Di ba dapat ganun maglingkod sa Panginoon? Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay nandun yung kagalakan sapagkat alam natin, ano po, ang sinasabi ng Biblia, the joy of our salvation. The truth, the mere fact na tayo po ay ligtas, iniligtas ng Panginoon, dapat magdala sa atin yon ng kagalakan, the joy of our salvation. Ano po? At yung paglilingkod natin sa Diyos ay masaya tayo. Hindi po sinasabing madali, pero dapat nandun yung kagalakan sa ating puso sapagkat yan po ay privilege, hindi po yan right. At maging responsible tayo. Pagsikapan natin, magtapat tayo. Amen. Do we recognize and honor the ministry God has given us? Sana, ano po, alam ko mayroon pong tawag ang Diyos sa atin. At sana ma-recognize natin yon. And, kumbaga, pasalamatan natin ang Diyos doon po sa tawag niyang ito sa atin. Ano po? We must recognize and give importance to the ministry God has called us to do. Tinawag tayo sa paglilingkod, sa pagtugtog, magtapat tayo. Tinawag tayo sa pag-awit, binigyan ka ng gift ng Panginoon, magtapat tayo. Paggamit natin ang buhay natin. At maraming paraan, ano po, upang tayo maglingkod, tinatawag ka upang magpastor, magpastor ka. Tinatawag ka ng Diyos na magmisyonero, magmisyonero ka. Tinatawag ka ng Diyos upang maglinis sa iglesia, sa church, maglinis ka. Tinatawag ka ng Diyos upang magpalakas, mag-encourage. Mag-encourage ka. Walang mababang trabaho, paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi lang po dito. Alam po ninyo kung minsan dito sa taas, it's as if
glorious dito. Hindi ba? Parang gusto ko kumanta. Praise God if you're called to sing. Gusto ko tumugtog. Praise God if you're called to tumugtog. Praise God if you're called to preach. But there are those who are called to do menial task in the church. At kung yun kung ano man yung menial task na yun, na inisip natin na hindi kaaya-aya sa paningin ng tao, pero sa Diyos, mahalaga po yun. Amen. Recognize and give importance to the ministry God has called you to do. Why? Because to Him, we will give an account. You will not give account to me as a pastor. Of course, kung minsan, meron tayong mga, dito, meron tayong parang organization. Halimbawa lang, sa mga planning or sa ng church. Pero ultimately, you are not accountable to me sa church. We are all accountable to God. Amen. Hindi po ako ang tumawag sa inyo. At tayo po naniniwala na tayo po someday harap sa Panginoon, magbibigay tayo ng sulit sa lahat ng ating ginawa para sa Kanya. He is the one to whom we are to give an account of our service. Whether, meron bang yan? Meron sinasabi ang Biblia dyan, di po ba? Na kung ang mga ginawa natin ay parang mga wood, hay, or stubble na masusunog. Di ba? Nabi po sa Korinto yan. Masusunog yan. Pero kung ginawa natin yan, dahil kahit na hindi nakikita ng tao yung paglilingkod natin, ginawa natin sa Panginoon, hindi masusunog yan. It's as if the precious metal yan, like gold. Ano po? Mananatili yan, mapupurify pa, marirefine pa sa fire. Okay. So recognize and give importance to the ministry God has called you to do. Amen. Salamat po, Panginoon. Sa Panginoon, di ba, maraming kanina, nag-awit na saka si pangalan nito, si Duday, si Joshem, si Sam, matagal na kumakanta, si Ila, Pero hindi lamang po doon. No, marami pa na pwede tayong maging bahagi ng paglilingkod sa Diyos through the church. Amen. Third point. Ang sabi po, see to it that you complete the ministry. Kompletuhin mo. Hindi lamang po tayo parang ningas kogon na pag-umpisa ay napakalaki ng apoy. Pagkatapos, wala na. See to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Meron ba tayong pakinabang kung hindi natin tatapusin? I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith, ang sabi po ni Paul. Hanggang dulo dapat ang pananampalataya, hanggang dumating ang Panginoong Yesukristo, o kaya hanggang kunin tayo ni Lord.
Magtapat tayo. Let us finish well. Amen. Ang pagtatapat ay mahalaga sa Diyos. Faithfulness in the ministry matters to God. Faithfulness to God matters to Him. We must be faithful to God and to the call that He has given us. Binigay ng Panginoon po yan na mga giftings po natin, mga kakayahan natin, mga desires natin. Binigay ng Panginoon po sa atin yan. Tapusin natin hanggang dulo. Marami, huwag nating hayaang masayang yung mga kakayahan, karunungan, giftings ng Panginoon. Skills sa pagtugtog, ganda ng boses. Yung meron pa tayo, malakas pa tayo, binigay ng Diyos yan. Huwag nating sayangin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Let us serve God well. Let us finish well. Sa Matthew chapter 25, mayroong mga binigay na mga gifts ang Panginoon. Hindi po ba? Sa NIV, basahin po natin, sa Matthew chapter 25, ay mayroon pong binigyan sa NIV, hindi po talents ang ginamit. Parang dito sa Biblia na hawak ko, ay bags of gold. Ay, marami. Bags of gold. Ano ba yung istorya po niyan? Again, ang sabi po, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. Kayamanan ito. To one he gave 5 bags of gold, and to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. According to our abilities. According doon sa na pag-create tayo ng Panginoon sa mga abilities natin. Sabi niya, then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. 100%. Na? Yung 5, naging 10. 5. Nag-gain ng 5. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the masters of those servants returned and settled accounts with them. Nagsisettle ng account. Merong accounting pala sa dulo. Doon sa mga ibinigay. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Di po ba ito? Kino-quote ko ito. Kapag harap na tayo sa Panginoon, may we be find faithful. Ano po? Pero ang context pala dito. No? Ganun din po sa pangalawa. Ano? The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I've gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. It's the same. The same lang sinabi ng Panginoon. Doon sa nag-gain ng 5, doon sa nag-gain ng 2, pares lang. At ang sinabi ay, doon sa good and faithful servant. Mapagkakatiwalaan. Yung pangatlo. The man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant.
So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Yun na palang bangko kanita na yan. Ay, ito ang bangko. Ano kaya ang bangko? Meron na. Ito, oh. Interest. Pero mabigat po yung sinabi ni Jesus. Masakit. At ano po, kasi sabi niya, you wicked. Ano yung wicked? Marok. Wicked. Lazy. So doon po sa mga binibigay ng Panginoon sa atin na pinagkakatiwala ng Panginoon, we invest them in the kingdom of God. Ano po yung mga gifts, mga skills that the Lord has created innately in us. Gamitin po natin. Ano po? So, finish well. Gamitin natin. Ano po? Magtapat at yung mga binigay ng Diyos sa atin na mga kakayahan, na mga gifts, ipagamit natin sa paglilingkod sa Kanya. Ano po? There may be distractions and challenges sa ating pagpupunyagi, sa ating pong paglalakad o kaya sa ating pagtakbo sa ating pananampalataya, ano po, o sa paglilingkod sa Panginoon. There will be challenges and distractions, but we must not become weary in doing good. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, di ba? Sabi niya, do not become weary in doing good. Kung minsan nararanasan natin ang pagod, di ba? Pagod talaga. But the word of the Lord says, do not become weary in doing good. Ang paggawa ng mabuti, magpatuloy tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Because of the word of the Lord says, Galatians 6:9 pa rin, sabi niya, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. If we remain faithful until the end, we must finish well. Kasi po, ang kalaban, gusto niya, mag-quit tayo. Gusto niya, mag-quit tayo. At pa tayo po nag-quit, naniwala tayo sa mga kasinungalingan ni Satanas, nag-quit tayo. Hindi tayo nagtapat, hindi tayo nagpursigi. Tayo po ang talo. Tayo po ang talo. The enemy wants us to quit. Pero ang Panginoon, tinatawag po niya tayo to endurance, to perseverance. Ibig sabihin ng perseverance, yung pag maisip ko, yung word na perseverance, kahit na mahirap, sige pa rin. Di po ba ganun nung maisip ko pag perseverance? Hindi sumusuko. Sinabi po yun ng Hebrews chapter 12, verses 1 up to 2. Ano po? And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. The pioneer. Siya ang nag-umpisa, the author and the finisher of faith. Makikita natin dito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sasamahan tayo doon sa umpisa hanggang po sa wakas. Ano ba ang pangalan na sinabi sa Revelation? Ang sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the last. Hindi tayo iwan. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus, hanggang sa pagdating niya. Nandun ng tulong niya, nandun ng presensya niya, inaantabayanan tayo. Ano po? Yes, sometimes nararamdaman natin yung kapaguran, ano po, pero sabi, do not become weary in doing good. Persevere. Ano po? Endure. Be faithful. Are we persevering in the faith? Or are we weary in our ministry
Mayroong solusyon po dyan. Rely on God. Para ma-overcome natin yung mga challenges po ng buhay. Ano po? Rely on God so that we avoid burnout. We rely on God so that we rise above our life struggles. Nandyan ang tulong ng banal na Espiritu. Amen. Amen po ba? Nag-amen yung bata. Amen. Hallelujah. Ano po? Nandyan ang tulong ng banal na Espiritu. Ano po? Pinangako ng Panginoon, sasamahan tayo at mananagumpay tayo. Ang sabi po, hope in the Lord and we will renew our strength. Ang sabi po ng Isaiah 40 verse 31, renew in the Lord. Ano po? Alam natin ang istorya o yung mga description para sa mga agila, ano po. They do not flap their wings upang sila po ay tumaas ang kanilang lipad, ano po. Ginagamit po nila yung current o yung power ng hangin in order for them to rise above the storms. Yung kanilang mga wings. At hinahayaan nila na yung malakas na hangin ay itaas sila. They don't need to flap their wings. Ganun po ginaya yung mga umaasa sa Diyos. Hope in the Lord and they will renew their strength. The importance of finishing well hanggang sa dulo. Ang sabi po kay Archippus, ang sabi, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. 4 po yung points natin. Encourage one another in the ministry. The letter was written sa buong church ng Colossus. Ano po? Di po ba? Kaya nga Colossus to the Colossians. Pero mayroon pong last instruction. Pinakahuli po yan Di ba? Pinakahuling verse. Ay hindi, pangalawa sa huli. Nagbigay ng instruction si Paul. Sabihin mo kay Archipo. It's written to the whole church, pero na-single out po si Archippus. At napakaganda ng ipinapasabi ni Paul, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Paul instructs the church to remind and encourage Archippus. Marahil kaya pinanghihinaan ng loob ito? Marahil. Pero nire-remind siya na tapusin ang ministeryo. Tapusin niya ang kanyang paglilingkod. Ang paglilingkod po natin, it's not done in isolation. You need me in your ministry. I need you in the ministry. We all need each other. We carry each other's burden. Ang tawag ng Panginoon sa atin, magdalahan tayo ng pasanin, magmahalan tayo. Sama-samang isulong ang paghahari ng Diyos. Ministry is not done in isolation. We need the community of believers. We need the support of each other. Ang Ecclesiastes ay nagsasalita po ng patungkol po dyan. Ecclesiastes chapter 4, verses 9 up to 10, ito po ang sinasabi niya. 2 are better than 1. Kung susundan po natin yan, 3 are better than 1. 4. The whole body of Christ is better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Hindi po yung if either of them falls down.
magiging dahilan ka pa upang siya ay lalong mabagsak. Hindi po ganun ang sinasabi nito. Help the other one up. One can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Dapat nandun ang Diyos. Ikaw, ako, ang Diyos. Kahit sa mag-asawa, asawang lalaki, asawang babae, ang Diyos. A cord of 3 strands is not quickly broken. Kung ang Panginoon yung nandyan, it will not be broken. Ministry is not done in isolation. We need each other. Kung minsan siguro, ako, madalang lang. Nag-encourage, minsan namimilit, kung minsan naghihintay upang mag-volunteer sa paglilingkod sa church. Because I know that ministry is not done in isolation. We need each other. Wala pong ni isa man sa atin ang may-ari ng church. Ang church ay kay Jesus Christ. And I am praying, kung hindi pa darating ang Panginoon, ang church na ito ay manatiling church hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Because there are churches, they cease to be church. Yung mga churches sa Revelation, nandyan pa ba? Wala na, di po ba? We need each other. Leaders and fellow believers should strengthen one another. I should be encouraged by your actions and by your dedication to Christ. And you also may be encouraged by what I am doing for the glory of Christ. Tayo, magpalakasan sa Panginoon. Palakasin natin ng bawat isa upang makapagpatuloy sila sa paglilingkod nila sa Panginoon. We do not pull people down. We do not pull believers down. We help them up so that they can serve God well. At kung merong mga pagkakataon na tayo po ay ini-encourage, at kasi kung minsan, hindi natin maiwasan, merong mga sa ating pagmiministeryo ay kung minsan hindi naiintindihan, hindi makuha, mag-grasp, yung intensyon ng isang bawa ako, hindi mag-grasp, hindi makuha, parang hindi naman pinipwersa, sometimes there are corrections. Yan po ay tingnan natin na doon sa positive side na dapat tayo sama-sama maglilingkod sa Panginoon. And leaders and fellow believers should strengthen one another. Ang context po ng Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 ay doon sa context po ng encouragement po yan. Makikita natin na ang pinupunto po niyan ay di po ba kasi binabanggit natin parati yung 10:25. Ang 10:25 ay, basahin ko na po yung 24, sabi niya, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Palakasin. Upang magpatuloy sila saan? Sa paglilingkod.
sa pag-ibig, sa mabuting gawa, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So makikita natin, bakit hindi sila nag-give up in meeting together? Bakit hindi sila nag-give up? Bakit hindi dapat mag-give up in meeting together? Tayo po, to worship the Lord, and encouraging. Ito sinabi, encouraging one another. So yung meeting natin together should be for mutual encouragement. My life will be an encouragement to yours, and your life will be an encouragement to mine. Encourage one another in the ministry. Encourage one another in their call. How can we support and encourage others in their ministry? How? Sana tayo po ay encouragement. And we encourage them, go on. Kaya if he or she has done well, praise God. Kita yun ng mga encouragement. Ano po? Love one another. Love one another. And carry each other's burden. How can we encourage? Ang bottom line dapat po sa atin, love. And carry each other's burden. Ang bottom line sa atin, ang hipo ng Panginoon, ang kilos ng Diyos. At paalala po, let us be gracious. Naalala ko, sa isa pong worship service, hindi pa dito, ito po ay sa Purok 2. Mayroong bisitang tagapangaral. Nakamomentum siya. Preach. People were touched. Ang sabi sa akin, Pastor Ana, operator ako doon eh. Kaya lang, hindi ganyan mas high-tech itong mga hawak mo, Vince. Ang po doon ay yung component. Magpapatugtog ng music. Walang ganong mga instrumento ito. Di po ba ganito? Tingnan, makikita ninyo, pamapanig ito eh. Mag-ahanda na itong mga to. Ako, pipindot lang ako doon. Pipindot lang para sa gusto ng bisitang tagapangaral, para sa music, para doon sa magkaroon ng solemnity. Sa prepay tutugtog, mayroong music. Naalala ko, nakakatuwa ito. Nung pagpindot ko pong ganyan, malakas. Ang lumabas na hindi yung music, ito po yung sa radyo. At ang lakas. Kung maaalala po ninyo, radyo siya. Naalis yung momentum. Sabi ng pastor, patayin mo. Hindi ko na alam kung saan mo pipindutin ko. Ako eh. Hindi na matandaan yun. Nagpapakita that you were gracious to me. Hindi niya matandaan eh. Ibig sabihin, wala na sa inyo yan. Sometimes you need to be gracious sa mga failures sa ministry. Di po ba? Let us be gracious. Let us help. Encourage one another. Amen. Kagaya po ni Archippus, we are called to fulfill the ministry God has given us. The Lord has given us ministries. Gawin po natin. Huwag nating hayaan lumipas ang panahon
na hindi natin nagawa ang ministry. Let us serve God sama-sama po sa church na ito. Amen. Are we faithful in serving? And are we striving to complete our calling? O dahil sa matagal na, we just parang ano lang. Parang hayaan lang natin na lumipas. Walang impact sa atin. Sana wag po. Sana bawat pagsamba natin, mayroong impact sa puso natin. Amen. Manalangin tayo ng lakas kasi hindi po natin kakayanin hanggang dulo. Hindi natin kaya. Pray for strength. Let us pray for commitment. Let us pray for endurance to finish the race. Kasi hindi po natin kaya. We need God. We need the Holy Spirit. We cannot do it on our own. I-renew natin parati ang commitment natin sa Panginoon to serve Him where God has placed you. At maliwanag, God has placed you here. Serve God. Ano po? He has called you to serve. He has called us to serve. And may our lives be an encouragement to each and every one. Na tayo ay nagiging dahilan ng magpapala, nagiging dahilan upang magpatuloy. Ano po? At tayo po bilang mga tinawag ng Diyos, we must be humble enough to be corrected when we serve the Lord. Ano po? And ask God for wisdom and strength so that we can fulfill our calling. Amen. Let's all stand po.
Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Let us sing, have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, Lord. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. It's before me. The world behind me. No turning back. There's no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for. Yes, Lord, you are enough, Lord. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. There's no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I've decided. I have decided to follow Jesus. Let us worship the Lord. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Amen. No turning back. There's no turning back. No turning back. No turning back. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po. Atin kaming awos para maglingkod. Hiling namin, Panginoon, na matapos namin ito hanggang sa dulo. Hiling namin, Panginoon, na ipagkalob namin ng aming buhay dito. At makita mo kami, Panginoon, hanggang sa dulo ay nagtatapat kami, Panginoon. Turuan mo rin kami, Panginoon, na mag-encourage, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na ang aming mga buhay ay magamit upang maitaas at maitanghalang iyong pangalan at upang magawa ang iyong kalooban, Panginoon.
dito sa lupa. Bigyan mo kami ng kakayahan at ng tapang, Panginoon. Anoint us with the Spirit upang, Panginoon, pag meron kaming hipo ng banal na Espiritu galing sa banal na Espiritu, ay meron kaming kakayahan at lakas ng loob upang tapusin ang iyong pinapagawa sa amin na paglilingkod. Makita mo nga kami na nagtatapat hanggang sa wakas. Salamat po. Thank you, Lord God, for your presence today. Thank you, Lord God, for your message to us. At nawa, Panginoon, kaming lahat ay maging affirmative yung aming pong pagtugon sa inyong tawag sa bawat isa sa amin. Salamat po. Hallelujah. Ang iyong mga anak, Panginoon, naririto ngayong umaga, pagpalain mo po sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.